Heto na ang kumakalat ngayong balita. Binasag ni Chavit Singson ang katahimikan matapos niyang ibunyag umano ang isang karumal-dumal na lihim na ikinagulat ng marami. Ayon sa kanyang pahayag, matagal na raw tinatago ng ilang opisyal ng pamahalaan ang mga sensitibong impormasyon na dapat ay alam ng publiko. Hindi pa malinaw ang buong detalye, ngunit sapat ang kanyang mga sinabi upang magdulot ng matinding ingay at pagdududa sa tumbayan. Sa gitna ng kontrobersya, sinasabing hindi mapakali si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa bigat ng mga akusasyon na inilalabas ni Singson. Ilang source ang nagsasabing nagkaroon na ng serye ng closed-door meetings upang pag-usapan ang posibleng epekto ng revelasyong ito. Habang wala pang opisyal na tugon mula sa Malacanang, patuloy namang umiinit ang usapan sa Senado at Kamara dahil sa panibagong sigalot na ito. Patuloy na naghihintay ang publiko sa mas malinaw na impormasyon at opisyal na pahayag mula sa pamahalaan. Sa ngayon, ang mga isiniwalat ni Chavit ay nagbukas ng maraming tanong na nangangailangan ng agarang kasagutan. Habang tumitindi ang tensyon, nananatiling mahalaga ang transparency at patas na investigasyon upang matukoy kung ano ang totoo sa likod ng mga alegasyong yumanig sa buong bansa. Sign now. Wala ka nang ligtas. You can run, but you cannot hide. Saan ka tatakbo? Sa ibang bansa, punong-puno ng overseas workers, ang buong mundo. Hindi ka makakapagtago. Nagpapasalamat ako sa nangyari ngayon, sa inyong lahat. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga kareaksyon nito po. Manong Chavit Singson, meron naman bagong pasabog mga kareaksyon. Bakit? Si BBM nung SONA. Sinabi niya yung flood control, mahiya naman kayo. Ngayon pala, kaya niya sinabi yun dahil sa ayaw sa gusto niya, ay puputok na itong pagnanakaw nila. Nako, ito na, Bongbong Marcos, mag-resign ka na. Wala na. Hindi natitigil ang taong bayan, hindi natitigil si Manong Chavit Singson, hindi natitigil si Saltico, hindi natitigil ang bawat isang Pilipinong nakakaalam na kami ay ninakawan ninyo. Mag-resign ka na, boy! Sabagay, hindi mo naman pala naman nangyayari sa paligid mo, Sabi ng ate mo, umuwi ka na. Hindi naman siya galit sa'yo. Di po ba mga kareaksyon? Sabihin nyo, Marcos resign. Diyan sa comment section, Marcos resign. Anong ginawa ni BBM? Yung SONA. Pero yun, ginawa niya dahil may maglalabas na. At meron naghanda na nanguna na grabe na ang korupsyon. Nako! Grabe na korupsyon. Saka ko nang sasabihin mo sino yon. Yung Tuwadcom, mayabang yung Tuwadcom nung panahon yung mga kareaksyon yung Tuwadcom. Nasaan si Abante, si Barbers, nagtatago na si Dan Fernandez, si Kimbo, nagtatago na sila lahat, Pagod na, nagtatago na, wala na, nako mga kareaksyon. Pero, ang sabi, ang presidente lang ang makakapaghinto. So, yun lang ginawa SONA. Nung SONA, mahiya naman kayo. Nag-umpisa na magturo. Dapat ka ako, mahiya tayo dahil kasama siya Kasabot siya. Sa other countries, kung he is illegally arrested, hindi po pwede yun. Hindi po, walang warrant of arrest, walang warrant of arrest, pinilit. Warrant of arrest, dumating late na. So, bawal po yun sa Amerika, ewan po sa other countries. Pag hinuli mo ang tao na hindi wala sa proseso, mababala yung kaso. And in other countries, ang makababayan nila, mas yanong kaso, like US, kung anong kaso yung American citizen dito, pupunta ang embassy para tulungan. Dito sa ating bansa, pinapadala sa ibang bansa. So,
iba sinabi ni Presidente, iba naman ang sinabi niya, nakontra niya, sinabi niya na hindi siya naniniwala sa ICC. Ito naman si Claire Castro, tignan natin itong official spokesperson ng Malacanang. Sino siya nung araw? Kita mo nga. Talaga si PBBM, grabe ka naman.
from GMA7. Sir, can you clarify? Are we saying that the arrest warrant is not yet confirmed? And also, sir, have you heard from Senator Bato, would surrender be in the works at the moment, sir? Yeah, we have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. We are just reacting to what we heard over the weekend and what has been circulating. Siyempre, yung may hawak ng DOJ, si Ombudsman Bonjing, di ba? Sinabi niya, siya yung nagpauna. Siya rin yung nagsabi noon na Interpol ang kukuha kay Pangulong Duterte. Matagal niya sinasabi yun, Interpol. Nagkatotoo nga. Di ba mga kareaksyon ngayon? Si Bato, ayan yan. Yan ang mangyayari. Online. As to the senators, to the good senator reaching out to us, also we have not received any. Nor I don't think he will be making such a representation considering na wala pa. There's nothing to speak of. No ICC warrant. Palagay ko mga kareaksyon dito na magkakaalaman. Ako sa Pangulong Duterte, nagtimpi ang taong bayan. Nagtimpi tayo dahil ayaw nating bumagsak ang martial law. Nagtimpi ang sambayan ng Pilipino sa nangyari sa Pangulong Duterte. Dahil pinoprotektahan natin ang kapayapaan. Dahil alam naman natin ang kayang gawin ng mga Marcoses. Kaya nilang gawin lahat para hindi lang umalis sa kapangyarihan ng mga yan. Kaya po nilang gawin lahat sa mga Pilipino. Wala silang pakialam sa mga mahihirap. Wala nga silang pakialam sa Cebu ng kamatayan, libu-libu dyan mga kareaksyon. Yung mga nabaon sa lupa, malay pa natin kung ilan yung namatay dyan. Pero mga kareaksyon, itong mga Marcoses na ito, wala po silang pakialam sa mga Pilipino. Gagawin nila lahat para hindi umalis sa kapangyarihan, manatili sa kapangyarihan, at magnakaw na magnakaw. Di ba? Tuloy po natin. Sir, Adrian Ayaling po, ABS-CBN. Sir, what's keeping the government from choosing yung surrender na option considering yun po yung ginawa last time? Bakit hindi po uulitin yung ginawa last time kay former President Duterte? Kasi illegal. Illegal ang ginawa nila. Kaya hindi nila pwedeng ulitin yung ginawa nila sa Pangulong Duterte kay Bato de la Rosa. Hindi niya masagot-sagot kasi nga illegal. The government, we are just one piece of the entire structure of government. So a lot of considerations would have to be taken. We are also mindful of the fact that there are still pending petitions before the Supreme Court. So as a matter of practicality and yung propriety, we may have to wait for the Supreme Court to decide on the issue because our position is that is the one being questioned by the camp of the former president. So yun, madaming mga kailangan timbangin, maraming kailangan na tingnan na aspeto from different angles. No? Yeah. But sir, theoretically, if you are going to differentiate the two, yung surrender and yung extradition, ano po yung mas madali and mas practical na gagawin ng government if and when na meron na pong arrest warrant? Theoretically speaking, the faster approach would be surrender because if we go through the extradition route,